Pero tignan natin kung pwede nilang i-apply yung tinatawag nating extra yung special proceedings ng certiorari, no? Yung kung talagang may violation sa Constitution, pwede nilang sampahan yung Senado as an impeachment court. Pero sa tingin ko, hindi po yun magtatagumpay. Nung nag-live ako, ay baka may mangyayari sa Senado na si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo, Senator Robin Padilla, iahain nila yung kanilang mga resolution o motion na ipadismiss yung impeachment. Well, tuloy natin, medyo nawala na signal bigla, medyo dumaan tayo sa high-tension wires. Yun nga, sa kadahilanan nga na maraming mga infirmities o diferensya yung prosesong ginawa ng House of Representatives sa mag-ahain nila ng ika-4 na impeachment case laban kay VP Sara. Binabanggit na natin yan noon pa na itong ganitong klaseng mga issues ay nakabimpit sa Korte Suprema. At pwede namang talakayin yan ng Senado as an impeachment court kung wala pang desisyon ng Korte Suprema. So, hindi nga naglabas ng kautusan ng Korte Suprema at hindi rin naglabas ng order o kaya ng desisyon tungkol doon sa nakasambang kaso ngayon dyan sa Korte Suprema. Kaya ito ngayon ang nagawa ng Senado na hindi naman tuloy ang binasura o dinismiss yung kaso, kung hindi ibinalik sa House of Representatives at hinihingan ng mga paliwanag tungkol sa kung ito ba ay kontra o violation ng provision ng Saligang Batas Article 11 na hindi pwedeng masampahan ng pangalawa, pangatlo, pang-apat na kaso ang parehong opisyal ng impeachable. So, hintayin natin ang magiging gagawin ng Kongreso o ng House of Representatives. Ano naman ang hakbang nila na gagawin dito sa ginawa ng Senado na ang nilang impeachment case ay ibinalik sa kanila. At napanood ko yung video, nagkaroon yata ng misa. Inihain pa nila yung mga impeachment complaint at mga ibang mga papeles sa misa. Huwag na nating talakayin kung ano man po yung kanilang motibo at strategy tungkol sa pagkakaroon ng ganong klaseng ritual sa simbahan o sa misa. Ay, karapatan nila yon, kasama sa kanilang religious freedom yon. Pero yung kanilang mga pahayag, itong mga tinaguriang mga panel of House prosecutors na naonsyami yung kanilang pagiging prosecutors dahil hindi na matutuloy yung paglilitis dyan sa Senado. At sinasabi nga na kung sakasakali man yung 20th Congress na yung gagawa. Pero binabanggit nitong mga House prosecutors na labag daw sa saligang batas yung ginawa ng Senado at wala raw silang kapangyarihan na gawin ang ganon, na ibalik yung isinampa ng impeachment complaint. Eh, kung sa tingin po nila ay nilabag ng Senado ang isang provision ng Constitution na maituturo nila, eh magsampa sila ng kaukulang kaso sa Supreme Court kung sa tingin nila ilabag sa kautusan ng saligang batas ang ginawa ng Senado. Pero maliwanag ang mga punto ng saligang batas na ang the Senate is the sole judge of impeachment complaint. Ibig sabihin nun, siya lang ang nag-iisang huwes. At hindi mo basta-basta na lamang masabi na ito ay violation sa batas o kaya ng saligang batas ang ginawa ng Senado. Pero tignan natin kung pwede nilang i-apply yung tinatawag nating extra yung special proceedings ng certiorari, no? Yung kung talagang may violation sa Constitution, pwede nilang sampahan yung Senado as an impeachment court. Pero sa tingin ko, hindi po yun magtatagumpay dahil nga maliwanag ang provision ng saligang batas na ang Senate as an impeachment court. Although lagi kong sinasabi na wala naman yan sa ating saligang batas na ang Senate ay tatawaging impeachment court, pero parang gano'n ang nakaugalian na ilagay na sa mga iba't pang dokumento na pag nagdidinig ang Senado ng kasong impeachment, it is considered as an impeachment court, pero hindi naman talaga tunay na korte yan. Pero ganoon pa man, ang maliwanag, may binabanggit ng saligang batas, the Senate is the sole judge
sole, ibig sabihin ng SOLE, nag-iisa, siya lamang ang magdidesisyon patungkol sa kaso ng impeachment. So, yung kanilang ginawa na balik o remanding o returning yung impeachment case sa House of Representatives, kaya ba nilang gawin yun? Ay kaya nilang gawin yun if they have the power to try and decide cases of impeachment as the sole judge. They have also the power to determine whether or not the impeachment case is constitutionally infirm or the impeachment case is rightly done in accordance with the procedures. Kasama yan sa kapangyarihan ng isang korte na magdesisyon o kaya maglitis na pwede niyang i-remand, i-dismiss, mabuti nga hindi dinismiss. Pero itong mga ibang mga abogado, itong mga ibang mga talagang atat na atat at mainit na mainit ang dugo nila laban kay BP Sara, ay kung ano-ano na lang mga paliwanag o binabanggit nila upang sa ganon ay ang audience nila, ang publiko, mapaniwala nila. Dahil alam naman natin, political case ito. Politika lamang po ito lahat. Hindi po ito tungkol sa accountability. Wala tayong binabanggit. Kasi pag accountability ang ibig nating mangyari dito, sampahan na lamang natin ng criminal case si BP Sara. At yun nga yata ang gagawin. O ginawa na sinampan na nila ng criminal case sa ombudsman si BP Sara o patungkol dito sa mga binabanggit ding mga violations niya sa articles of impeachment. Kasi kung meron naman po siyang talagang nilabag na batas tungkol sa graft and corruption, tungkol po sa high crimes, tungkol po sa bribery or tungkol sa culpable violation of Constitution that will constitute a criminal offense, sampahan na lamang natin siya ng kaso kasi ang Vice President, hindi naman po yan immune from suit. Hindi katulad ng Presidente ng Pilipinas habang siya ay nakaupo, ay hindi mo pwedeng sampahan ng kaso ang Pangulo ng Pilipinas. Pero ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas, wala po siyang immunity. Hindi po siya katulad ng Presidente na immune siya. Pag sinabi nating immune, hindi mo pwedeng masampahan ng kaso habang nakaupo. So yun na lamang ang gawin nila kung sa tingin nila ay talagang may nilabag si VP Sara. Pero ang katotohanan ay talagang politika lamang talaga ito. Gusto nilang mawala, sabi ko nga, sa political equation. Mawala si VP Sara doon sa tinatawag nilang contenders of the highest position of the Philippines in 2028. Kaya kung hindi man sila magtagumpay na mapatanggal sa pwesto si VP Sara sa impeachment as a Vice President now para permanently ma-disqualify siya, sisirain nila yung kanyang pangalan. Sinira nila yung pangalan ni President Digong pero hindi sila nagtagumpay kahit pinakulong na nila. Siya pa rin ang pinakapopular na personalidad sa Pilipinas. At itong popularity ng mga Duterte ay nakakaabot po yan kay Vice President Sara. Nakakaabot po yan sa kanyang mga kapatid, Mayor Baste at saka si Congressman Pulong. At pati na rin sa mga kalyado po ni Tatay Digong. Masasabi ko na ako po ay naging benepisyaryo nitong kasikatan ni Tatay Digong kasi nga marami ang taong naniniwala kay Tatay Digong sa kanyang ginawa. At tayong mga katulong po ni Tatay Digong, pati tayo ay naisasama sa pagmamahal ng sambayan ng Pilipino at tayo ay nagpapasalamat dyan. At hindi po natin pwedeng iwanan si Tatay Digong dito at saka si VP Sara. So, ulitin ko, kung sa tingin po ng House of Representatives may nilabag ang Senado as an impeachment court sa ginawa po nilang pagbabalik ng impeachment case House of Representatives, magsampa sila ng kaso sa Korte Suprema at tignan natin kung ano ang mangyayari. Ngayon, ito namang ginawa ng Senado na sinulatan na si VP Sara. Binigyan na ng written summons para siya ay sumagot within non-extendable period of 10 days. Yun ang nakalagay, yun ang nasa rules. So, matatanggap yan siguro ni VP Sara. Kung hindi man niya natanggap kahapon, ay baka ngayon. So, pagpalagay na natin na kahapon pa niya natanggap yan, meron siyang 10 araw. So, that will be until June 20, sasagot niya. So, ano ang maaaring isagot ni VP Sara dyan doon sa mga articles of impeachment na binabanggit? Ay, ako bilang abogado, nabasa ko yung mga articles of impeachment na yan. Natatawa ako sa maraming mga
sinasabi nilang ginawa niyang kasalanan. Pati ba naman yung kanyang nung pagiging mayor siya, paggamit niya ng mga pondo ng Davao City, kung ano raw yung mga inutos niya, mga papatayin o kaya extrajudicial killing na involved siya ng ganun. Anong kinalaman nun doon sa impeachment niya as Vice President? Kung yung mga actions na yun ay nangyari bago man lang siya naging Vice President, pati ba naman yun magiging sabihin natin impeachable doon? O medyo madilim mga kababayan itong natin kasi pumasok tayo sa malalim na tunnel. Alam niyo, tunnel ito mahaba ito, malalim tunnel, pero okay pa naman ang signal dito at hindi naman nawalan. So ayan, medyo maliwanag ulit, balik tayo. So iyan mga kabakan sinasabi ko. So, nasa BP Sara na yan at sa kanyang mga abogado, alam na nila yung kanilang gagawin dyan. Pero kung tatanungin nyo ako kung ano ang pwedeng gawin ni BP Sara, uulitin lamang po sabihin ni BP Sara sa kanyang sagot na meron siyang sinampang kaso sa Supreme Court na hanggang ngayon ay hindi pa nadidesisyonan ng Supreme Court. At dahil itong impeachment case na ito ay tatawid na nga sa 20th Congress, das sinabi natin hindi pwedeng tumawid, pero ganoon ang pananaw ng mga ibang mga senador. Hindi natin alam kung ano ang gagawin po ng 20th Congress, yung House of Representatives o kaya ng House of the Senate and in the 20th Congress. So, maaaring sabihin ng mga abogado ni BP Sara na ganito ang sagot natin na itong impeachment case na ito ay wala nang saysay dahil pagdating ng June 30 wala na itong visa dahil functus officio na yung Kongreso. Hindi ito tatawid sa 20th Congress. Pero maraming nagsasabi na pwedeng tumawid yan dahil hindi naman daw pinagbabawal ng saligang batas. Pero ang sinaset nilang mga kaso, ito na Arnold versus Nazareno dito sa Philippines, matagal na pong kaso yung Arnold versus Nazareno na yan Iyan ay dinesisyon na ng Korte Suprema. Mga 1960s yan. Nung mga panahon na yon, iba yung sitwasyon ng ating Senado. Yung Senado natin, 24 rin yung mga membro, pero every 2 years yung election, walong senador yung hinahalal, may naiiwang 16. So palaging merong majority, 2/3 ang naiiwan doon sa 24 na senador ng Senado under the 1935 Constitution. Yan ang wala dito ngayon sa ating 1987 Constitution. 12 lamang na senador ang maiwan every 3 years. Kaya walang majority. So hindi rin makakapag-akto ang maiiwang mga senador na 12 magmula sa June 30 hanggang sa July 28 tong taon na ito, kung saan magkakaroon ng formal organization ng Senate. So hindi sila makakapagpatuloy ng kanilang gagawin. Pangalawa, sinaset nila yung mga kaso sa Amerika. Bill Clinton case, Donald Trump case, at saka yung may iba pang mga kaso na tumawid daw yung mga impeachment cases na naisampa naman ng American US Congress, yung House of Representatives, at kahit na nagbago yung mga members ng House of Representatives, tumuloy pa rin yung mga kaso na yan. Pwede talagang tumuloy sa Amerika kasi nga ang Senado sa Amerika meron laging naiiwan na kung hindi 66, 67 senators every 2 years na nagkakaroon sila ng halalan. 1/3 lang kasi yung hinahalan ng mga senador every 2 years doon for a term of 6 years. So, pwede talagang tumawid. At ito mga minamahal na kababayan, para sa inyong kalaman, doon sa rules of the US Congress, doon mismo sa rules of sa kanila, parang itong rules of the House and rules of the Senate, is specifically and expressly provided doon sa kanilang rules na pwedeng tumawid yung mga agenda na nakabinbin doon sa previous Senate or previous House of Representatives. It is expressly so provided na pwedeng tumawid yung mga measures that have been pending, that have not been finished when previous Congress will go into sine die, Hindi po katulad dito sa ating Kongreso at saka sa Senado. Sa Senado ay maliwanag, lalong-lalo na sa House of Representatives, maliwanag doon sa kanilang rules na hindi pwedeng tumawid ang mga aksyon na nakabinbin o mga ginawang mga panukala
na hindi natapos. At ito ay muli na naman pong magsisimula sa umpisa. Back to zero, kumbaga. Yan ang rules na nakapalubog sa House of Representatives ng Pilipinas sa ngayon. Ganon din po sa Senado, no? Na hindi magsusurvive yung mga pending matters and issues, more particularly when we are referring to legislative function. Sabi naman ng mga iba, non-legislative naman itong impeachment di pwedeng patawirin kasi non-legislative. Hindi pa rin pwede. Kasi nga, pati yung non-legislative function ng Senate, yung ratification of treaties, nakalagay din sa Senate rules yan. Ito yung rules na hindi nababanggit ng mga nagkokomento. Pero matagal ko na itong inuulit-ulit, binabanggit-banggit ko, na meron rules ang Senate sa non-legislative function na ratification of treaties, na ganun din pag hindi na-ratify ang treaty. So mag-uumpisa muli yan sa zero. Pero yung bagong Senado o bagong Kongreso, yung bagong Senado ay pwede nilang i-adapt yung mga naging usapan doon sa nakaraang Senado. Yun ang nakalagay sa rules. Pagdating po dito sa impeachment, wala pong nakalagay na ganun sa rules of the Senate or even the rules of the impeachment court. Wala pong nakalagay na ganun. So, pag-usapan natin ito ngayon. Ano ang magiging role ng House of Representatives dito sa impeachment case na ibinalik sa 19th Congress? Ano ang magiging action ng 19th Congress? Tulad ng sinabi ko, sa tingin nila, nilabag ng Senado yung saligang batas, magsampa sila ng kaso sa Korte Suprema. Pero hindi matatapos yan. Pagdating ng June 30, wala na rin sila. May mga bago nang papasok ng mga congressmen. Of course, yung mga re-elected, katulad ng mga ibang mga House Prosecutors, maaring sila pa rin ang itatalaga ng House Prosecutors. Pero itutuloy ba nila ito? O sasabihin naman nila, hindi na kayo pwede maging House Prosecutors. Kasi wala na yung kaso na isampa ng 19th Congress. Kailangan ay buhayin ng 20th Congress itong the same impeachment case. So magpapasa uli ang 20th Congress ng bagong impeachment case. Diyan papasok yung violation na naman na sinasabi ng saligang batas na hindi pwedeng sampahan ng more than once yung the same impeachable officer within 1 year. So, masalimuot talaga itong usapan na ito. Pero sabi ko nga, itong nangyayari ngayon, bloodbath, sabi nga ni BP Inday Sara. Ito na nakita na natin. Ito ang bloodbath of legal arguments, of issues, no, of legal principles, of doctrines, of whatever that we can think about it na pwedeng sabihin o gamitin ng magkabilang panig. So there is a bloodbath of legal principles, legal remedies. At tingin ko rito, mga minamahal na kababayan, panalo si BP Sara dito. Wala na pong mangyayari dyan. Baka nga sabi ko nga doon sa aking post sa Facebook kanina, tapos na yung round 1, no? Knockdown yung sa panig ng mga prosecutors, no? At sila pa ba ay tutuloy pa ba nila ito o kaya i-surrender na lamang po nila ito? Alalahanin natin, no? Alalahanin natin. Tama yung sinabi ni Senator Bongo, hindi naman po nakakain yung impeachment na yan. Ang impeachment na yan ay nagiging sagabal sa pag-unlad ng ating bayan, pagtulong sa ating mamamayang Pilipino na nagugutom, naghihirap, no? Tapos sasabihin naman ng isang senador, meron namang hindi nakakain na importante katulad ng hustisya. Hustisya po pag ito ay isinampa po natin sa tamang ahensya. Kung meron pong accountability si BP Sara, sampahan natin siya ng kaso sa ombudsman at hayaan natin yung ombudsman na siya ang magsabi. Yan ang hustisya of real accountability. Pero pag pinag-usapan natin kasi itong impeachment, maliwanag na hindi accountability ang ating habol o ang habol ng mga nagnanais matanggal si BP Sara dito. Kung hindi, politika ito. Gusto nilang sila ang maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028 o mapanatili nila ang kanilang kapangyarihan
after the present administration. Asan ang hustisya dyan na binabanggit? No? Kaya mga minamahal na kababayan, huwag tayong mag-relax dito. Nakita na natin ang galaw ng mga dilawan, mga pinklawan, mga teroristang grupo, mga religious sector, mga self-righteous civil society na sila lang daw ang magaling at dapat yung kanilang sinasabi ang siyang mananaig sa bayan natin. Papayag ba tayo? Ako hindi po ako papayag, sabi ko nga sa inyo. Nung ako po ay umpisa pong tumakbo sa pagkasenador nung nakarang halalan, alam ko po na mahirap yung tsansa nating manalo. Pero sabi ko, nakahanda po tayo kung ano man po ang magiging kahinatnan dito. Buhay ko man o kalayaan para sa mamamayang Pilipino, ay gagawin ko po yan. At kasama po dyan ang pagpatanggol kay Tatay Digong, kay PRRD at kay BP Sara Duterte, dahil alam ko po kung ano ang tunay na sitwasyon ng politika sa Pilipinas ngayon. Itong mga kasalukuyang umahawak ng kapangyarihan, umahawak ng salapi ng bayan, wala po silang tunay na pusong malinis para paglingkuran ng tapat ang bayan at mamamayang Pilipino. So, patuloy po natin ang pagkikipaglaban natin. No? Tignan po natin ang galaw ng bawat isa rito. Pero alalahanin din natin, masyadong malalakas ang mga kalaban natin dito. Kalaban natin dito, simbahan, civil society, mga mayayaman, mga media, hawak nila lahat ang malalaking media networks, television, radio at saka mga pahayagan, at hawak din nila malalaking mga grupo ng social media accounts. Nakita natin yung mga naglabasan na mga social media accounts, libo-libo yung kanilang mga fake accounts, mga trolls nila, na tuloy-tuloy ang pagbanat nila sa mga Duterte at saka sa mga grupo na tayo lumalaban. Hindi po tayo basta-basta mananahimik po rito. So, ayan po, habang anto ko yung nandito at dadalo pa sa pagpupulong, minabuti ko po uli na may bahagi po sa inyo ang kunti nating nalalaman tungkol po dito sa nagaganap na impeachment drama sa Pilipinas, sa ating mahal na bayan. So, uulitin ko, hindi pwedeng tatawid sa susunod na kongreso to impeachment case na ito. At lagi kong inuulit-ulit yan. Kaya, hintayin na lamang po natin yung mga susunod na hakbang ng magkabilang panig, pero tayo po ay nasa panig ng katwiran at katotohanan at kapakanan ng bayan at mamamayang Pilipino. Kabuhay po tayong lahat, mga minamahal na kababayan. Ako po ay nakasuot pa rin po ng ganitong damit dahil may dadalahan po tayong mga mahalagang pagpupulong dito. Kasama natin yung mga iba't ibang mga delegado galing po sa mga iba't ibang bansa dito sa South Asia at sa Asia na naririto po ngayon sa China, nagkikipagpulong sa mga iba't iba ring grupo rito ng mga organisasyon ng mga civil society at mga civil organizations na nagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran ng ating minamahal na rehiyon sa Asia. Maraming salamat muli, mga minamahal na kababayan. Mabuhay po tayo.